ayon din sa'yo pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuman at patawarin mo ang aming kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pabiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa sandali ng katahimikan, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan at ihingi ng tawad ang mga ito upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang iyong kahilingan, lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Israel. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawagin Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makakatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ang aking bayan, mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog ng magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad na matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo. At halimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres,
na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng mga tatalino at gawing mabatid na marunong, matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas at sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay, aking iniibis, ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y iyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Akong Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siya sa inyo'y ipapakain ko. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sinabi na kong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa,
ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kaniyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kaniyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Ang palakpak na iyan ay hindi para sa ating sarili, kung hindi para sa Diyos, para sa Kaniyang walang hanggang awa at pagmamahal sa araw-araw ng paglalakbay ng ating buhay ay Kaniyang ibinibigay. Napakaganda ng Ebanghelyo. Isang ebanghelyo na para bang gusto mo naroon ka doon mismo sa pag-uusap ni Jesus at ng isang eskriba. Yung kanilang sagutan ay napakaganda, nakakagaan ng loob. Pero kung titingnan nating mabuti, hindi ito para sabihin, kung hindi para subukin kung ano ang alam ni Jesus sa kasulatan. Kung papaanong ang buhay ni Jesus noong siya ay nasa ministry, nung siya ay nagpapahayag ng mabuting balita, ay palaging nakatuon kung ano ang gusto ng Ama. Kaya sa dalawang pinakamahalagang utos, dito iikot, dito mag-uumpisa, at dito matatapos ang ating pagiging Kristiyano. Na kung tutuusin, ang Ebanghelyo ay isa ng humiliya sa kaniyang sariling pagkakakilanlan. Wala nang pwede pang ipaliwanag, wala nang pwede pang sabihin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Straight, diretso mula sa bibig ni Jesus, ang ating Poong Nazareno kung ano ang dapat sundin ng mga Kristiyano. Ang una at ang ikalawang pinakamahalagang utos. Kung inyong papansinin, ang unang utos na ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ay nakatuon sa Diyos. Kung papaanong ang ating relasyon sa Diyos patungo sa Kanya ay binibigyan ng kulay ng mga salitang ito. Buong puso, sapagkat sinimulan sa puso dahil ang puso ang sentro ng buhay moral ng tao. At ang ikalawang utos ay sumisimbolo sa kapwa, na tayong lahat bilang anak ng Diyos ay pantay-pantay sa kaniyang paningin. Kung ang isa ay special, tayong lahat ay special sa Kaniya. Sabi nga po ni Mother Teresa of Calcutta,
Kung mararamdaman lang natin kung gaano ka-in love ang Diyos sa atin. Ang ganda nung sabi niya, ang ganda nung salita niya, ang mga pangungusap niya. Kung mararamdaman lamang ng bawat isa, kung gaano ka-in love ang Diyos sa atin, no? Ang Diyos ang in love sa atin. Siguro araw-araw, yun daw pag-ibig na yun ang gusto mong maranasan. Just imagine na kahit anong estado ng ating buhay, ang Diyos in love sa atin. Bakit? Dahil alam niya na ang bawat isa ay special sa Kanya. Kaya kung tayo'y nagmamahal sa Diyos at magmamahal sa kapwa, si Jesus ang unang modelo ng dalawang pinakamahalagang batas na ito. Kung papaanong minahal ni Jesus ang Ama, ipinakilala ang Ama, ganun din ipinakita niya kung papaano mamahalin ang kapwa. Napakaganda nung sabi niya sa eskriba sa dulong parte ng ating ebanghelyo. Malapit ka nang mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Nung inaffirm ng eskriba na ito talaga ang katotohanan ng dalawang pinakamalaking utos, ang sabi niya sa eskriba, malapit ka na sa pinaghaharian ng Diyos. Ibig sabihin po ng malapit na, wala pa. Papunta na doon, malapit na, pero malayo pa. Ang ibig sabihin, hindi sapat na alam mo sa isip mo ang dalawang batas. Ang mahalaga, ang pagkakaalam mo, ilalagay mo sa gawa. Ilalagay mo ito sa sarili mong buhay upang makita mo kung papaanong tinupad ng Diyos ni Jesus ang kaniyang anak, ang dalawang pinakamahalagang utos. Not far from the kingdom of God. Hindi sapat ang talino, kailangan ng gawa, kailangang ipakita sa gawa. Gawin mo, isabuhay mo, isapuso mo, hindi lamang alam ko. Katulad ng mga eskriba at pariseo na alam nila ang letra por letra ng batas ni Moses. Pero ano ang kulang sa kanila? Bakit hindi sila masaya? Kulang ang pagpapatupad at paggawa at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Nawa ang ebanghelyo sa umagang ito ay magbukas sa atin na tayo pala ay mahal ng Diyos, na kaya pala nating gawin na ang dalawang pinakamahalagang utos ay maging sandigan ng aking buhay sa araw-araw ng aking paglalakbay. Kung ako'y mahal ng Diyos, susunod ako, gagawin ko rin ang pagmamahal sa Kanya at gagawin ko rin ang pagmamahal sa kapwa upang katulad ng halimbawa ng poong Jesus Nazareno, ako rin ay makakasama niya sa kaniyang kaharian. Tayo ay malapit na pero wala pa. Pagsisikapan natin, pagbubutihin natin, ipadarama natin sapagkat kahit kailan ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po tayong lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng kaniyang pag-ibig
Ang lahat at ang kaniyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat isa. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami ng iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Isama din natin ang lahat ng ating mga pangarap para sa ating pamilya, ang lahat ng ating ipinagdarasal sa ating Poong Jesus Nazareno at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa ng walang hangganan katulad ng ginawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna tayo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa iyo, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain naming ito at kami laging dulutan nito ng pagliligtas mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang halimbawa ng dalawang pinakamahalagang utos, ang utos ng pag-ibig. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Ang pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Sino man sa akin nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kahabagan, ang kaibigay mag-alay ang sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-alay. Kung paanong mahal ko ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarapa. Sa pag-ibig ko, kayo sana'y manahan. At piling ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kapabayaan, ang kaibigay mag-alay ang sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-alay. Kung paanong mahal ko ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana'y manahan. Piling ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kahabagan, ang kaibigan mag-alay ang sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-alay. Pinilit ka, hinirang upang malin, nang mamunga't bunga mo'y panatilihin. Umayot ka't mamunga ng masagana, kagalakan walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan.
saan di makababa. Ang kaibigay mag-alay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring mag-alay, walang hihigit sa yaring mag-alay. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga boat o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building ground floor. Evangelista Street mula sa alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng 45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 5, ang paralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ASC subsidy ng ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic Schools Facebook page para sa iba pang tulong pang-edukasyon, pinansyal, deskwento at mga scholarship. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero. 8733-9929, 8244-5609, 0966-112152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati